Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Tuesday morning here in Houston, Texas, July 1, 2025. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga. Salamat sa Diyos sa panibagong buwan. Nakaraos tayo sa buwan ng June by the grace of God. Oh, hallelujah. By the grace of God, nakaraos sa buwan ng June. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. God the Father, Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po, nakaraos sa buwan ng June. Thank you so much sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Salamat, Panginoon Kristo. Ano man ang aming mga kinakaharap sa buwan ng June, nalampasan namin, nakaraos kami. July na ngayon, hallelujah, God is good all the time. And all the time, God is good. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him will not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mapamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay July 1! Praise God! At nakaraos tayo sa buwan ng June at July 1 na ngayon. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay nasa kalahati na ng taon at kailangan nating i-check ang ating mga sarili bilang manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo ba ay mayroon ng mga bunga. So, isa-isahin ko kayo dyan, Team Jesus members. Isa-isahin ko kayo kung nagkaroon na ba kayo ng bunga mula sa January, February, March, April, May, June. So, ano na ang inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. So, kailangan nating magkaroon ng mid-year evaluation sa ating mga nagawa para kay Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. So, welcome dito sa ating live Facebook joiners. Lahat ay pwedeng mag-join. Walang restriction tayo. Kahit sino ang gustong mag-join, libre ang salita ng Diyos. Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live sa Team Jesus School of Faith Daily Bible Study. Hallelujah.
Ito si Tita Bets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Thank you, Jesus. At ako ay muling nagising para sambahin, para purihin, para pagsilbihan ang aking Diyos at tagapagligtas, si Panginoong Jesucristo. So, unang-una, bakit ko ginawa ito? Nagsakripisyo ako ng oras ko dahil mahal ko siya, sapagkat una niya akong minahal. Una akong minahal ng ating Panginoong Jesucristo dito sa John 3:16. Hallelujah! So, magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Wala nang ibang mahalaga sa buhay ko ngayon, kundi ang sambahin siya, ang sundin kung anuman ang kanyang kalooban sa buhay ko. Hallelujah! So, magpuri tayo mga kating Jesus sa ating Panginoong Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Father God. Oh, hallelujah. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Yan, bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah! Dahil nararapat siyang itaas at kilalanin sa buong sanlibutan.
Oh, hallelujah, Father God. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Lord Jesus. Salamat po, Holy Spirit, nakaraos kami. God is good all the time, all the time. To you be all the glory and honor dahil kami ay nakaraos sa buwan ng June. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa bawat araw na kami ay nagising, sa bawat araw na kami ay humahakbang, Lord Jesus, ikaw po ang aming gabay, ang iyong banal na Espiritu. At maraming salamat, Lord Jesus, nakaraos po kami sa anumang aming mga pagsubok sa buhay. Nakaraos sa buwan ng June at ngayon ay buwan ng July, panibagong mga pagsubok sa buhay ang aming hahanapin. Patuloy kaming hahawakan ng aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoong Hesukristo. O hallelujah. Hallelujah. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa sa aming mga buhay kung wala ka, Panginoong Hesukristo. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang kami ay maging karapat-dapat sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama. Linisin mo kami, patawarin mo kami sa aming mga ginagawang kasalanan at gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoong Hesukristo. O hallelujah. Dinideklara namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, kagaya ng iyong pagpapatawad po sa aming mga kasalanan, Panginoon Jesus. Ano man po ang kanilang mga ginawa laban sa amin, lalo na sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo, Lord Jesus, patawarin mo po sila. Katagpuin mo sila, Panginoong Diyos, at hayaan mong mararanasan nila ang iyong pag-unawa, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga, ang comfort niyo po, Panginoong Jesus, na hindi nararanasan, hindi kayang ibigay ng mundo. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. We welcome your Holy Spirit in our midst today. As you said in your word, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So ngayon, naniniwala kami na as we welcome your Holy Spirit, nandito siya sa kalagitnaan namin upang siya ang gagawa ng mga himala, gagawa ng mga milagrong tanging ang Diyos Ama lamang ang makakagawa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah.
Sinasama ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoong Diyos. Panginoong Kristo, Banal na Espiritu. Mag-usap po kayo sa bawat isa. Ano man po ang hangarin mo, ano man po ang plano mo sa bawat isa, Panginoon, na nandito. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang gagabay. Nang sa ganun, hindi po masayang ang aming pagpaparito upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw, Panginoong Kristo, ay aming ipakilala sa sanlibutan. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross mo, Panginoong Kristo, nang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagmanawa, ang iyong walang hanggang pagpapalang, siksik, liglig, umaapaw para sa lahat ng naniniwala sa inyo. Maraming salamat po at bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang maraos namin ang inyong Bible study ng matiwasay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. At lahat ng papurit parangal ay minabalik namin sa Diyos Ama. Amen! God is good all the time. So, be ready mga ka-Team Jesus members. Be ready sapagkat ngayong buwan ng July ay isa-isahin ko kayong kausapin. Dahil kailangan nating magkaroon, as the Holy Spirit leads us, kailangan nating magkaroon ng evaluation sa ating mga activities, sa ating mga buhay, ano na, ang update ng mga buhay ninyo. So, i-schedule ko kayo sa buwan ng July. Isa-isahin ko kayong kausapin, mga ka-Team Jesus. Okay. So, ayan. Nag-umpisa na ang ating short Bible testimony. Team Jesus, short Bible testimony sa bawat araw. At sabi ko sa Panginoong Jesucristo, ano ang una kong Holy Spirit, anong unang gusto mong ibahagi ko? Dahil hindi available si Tito Brian, mayroon na siyang napiling Word of God. Kaya lang yung last Saturday evening ay pumili na siya ng Word of God, kaya lang ay hindi siya available. Hindi na naman siya makahinga, no? So, sabi niya, ano mo ako, i-reschedule mo ako. Okay, so ako ang unang nagbahagi. So sabi ng Holy Spirit, iyan ang unang mong ibahagi sa Deuteronomy 6:5. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Na ibig sabihin nun, mga ka-Team Jesus, yung sino man ang ating minamahal na kahit na asawa natin, mga anak natin, sila ay secondary lamang sapagkat ang primary nating pagmamahal ay nararapat na ibigay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan. No? Nang buong puso, hindi pwedeng half-half, kalahati. Nang buong kaluluwa, nang buong lakas. So, ang ating espiritu, ang ating mga kaluluwa ay dapat na magmahal din sa makatuwid. Wala na sa atin ang mga makamundong mga gawain, makamundong mga viral whatever, makamundong mga awitin, kundi ang focus natin ay kung paano tayo makapagpupuri sa ating Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu, dahil yun nga ang dahilan kung bakit nandito tayo. Bakit buhay pa tayo at hindi pa niya tayo kinuha, mga ka-Team Jesus, upang isiwalat sa sanlibutan ang kanyang pagmamahal. O hallelujah. So yan ang una-una nating isaisip. Ang mahalin ang Diyos sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa at ating mga lakas. So gamitin natin ang ating lakas upang siya ay mapurihan. Gamitin natin ang pagmamahal natin. Paano tayo magmahal sa Diyos? Kung mas sinunod mo ang gusto ng iyong mga magulang
na hindi ka magpabaptismo sa tubig dahil magbago ka ng iyong relihiyon. No? Sino ang mas minahal mo dyan? Ang Diyos o ang iyong mga magulang? Kaya nasa sa inyo na yan. Kayo ang managot niyan sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi kami ang managot niyan dahil ginawa na namin ang aming parte. At kung nananatili ka pa rin na sundin ang iyong pamilya, ang impluwensya ng iyong pamilya kaysa tayuan ang iyong pananampalataya kay Kristo, nasa sayo na yan, mga ka-Team Jesus. Okay. No? Dito na tayo sa kahapon ay naghabilin si Pablo para kay Timoteo. No, di ba? Nagpapaalala siya na kahit na ang ibang tao, iwanan man tayo ng mundo, iwanan man tayo ng ating mga pamilya, iwanan man tayo ng ating mga asawa, mga anak, sino pa man dyan, dahil sa ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, kagaya ng nangyari kay Pablo sa kanyang paglilitis, iniwanan siya ng lahat, walang naiwan para suportahan siya, subalit hindi siya nag-iisa, kundi kasama niya si Panginoong Hesukristo. At sa kanyang paglilitis ay nakapagbabahagi pa siya sa magandang balita doon sa mga hindi Hudyo, doon sa mga hintil na nakikinig sa kanyang paglilitis. Hallelujah! So, ginawa ni Pablo ang lahat ng pagkakataon. Hindi niya pinalalampas ang lahat ng pagkakataon na maibahagi niya ang magandang balita kahit siya ay nililitis na, huhusgahan na ng kamatayan, ay hindi pa rin niya kinalimutang ibahagi ang kanyang pananampalataya sa mga taong nakikinig. O hallelujah. So yan ay isang halimbawa sa atin na anuman ang ating sitwasyon ay pangahawakan natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo hanggang sa kamatayan. So help us, Lord. Help us, Holy Spirit. Okay? At pinaalala sa atin ng Banal na Espiritu itong ibang mga manggagawa na kasama ni Pablo na kung saan tumiwalag. Ay, hindi ko na kaya yan, Tita Bets, kasi walang trabaho ang asawa ko, kailangan ako ang gagawa ng magtatrabaho ako. Ay, hindi ako kaya niyan, Tita Bets, kasi yung asawa ko ay ganito, ganyan. Kung ganon ang ating sitwasyon, the more na dapat tayo ay magsubsob sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Nang sa ganoon ay matulungan niya tayo kung ano ang dapat nating gawin. Hindi yung, ay kasi Tita Bits, pero pinakita ng Holy Spirit, araw-araw nga nagla-live na ganito, ganyan. Ay, naku, iniisip ko, Panginoon, patawarin mo na lang po itong mga kapatid na ito. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lord, have mercy po. Have mercy, Panginoon. Sa halip na iisipin kong, yan Lord, parusahan mo yung mga yan dahil na nagsisinungaling. Pero yun yung iniisip natin na hindi tayo nag-iisip ng distraction o kaya kapahamakan ng ating kapwa. Ang iniisip natin ay ang kanilang kabutihan, no? Ang kanilang kabutihan, ang pagmamahal ni Panginoong Jesucristo para sa mga buhay nila sa halip na ang paghihiganti ng ating Panginoong Jesucristo ang kanilang mararanasan. No? Yung mercy, yung kaawaan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanilang mararanasan sa halip na ang parusa. Gagawa ka pa ng kwento. Rarason ka pa. Alam naman ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Ayan, Sino tong tumiwalag,
Iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Tesalonica. Iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. O, mas mahal ni Demas ang mga bagay sa mundong ito. O paano yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength? Deuteronomy 6:5. Paano na mangyayari yan? Paano magkakatotoo yan? Gayong mas mahal ng isang tao ang mundo, ang mga bagay sa mundo, kaysa kay Panginoong Hesukristo. Ginawa pa ninyong escape o kaya sabihin nating dahilan si Panginoong Hesukristo sa halip na siya dapat ang maging dahilan upang manatili ka sa kanyang presensya. Hallelujah. Okay, so tapos na tayo mga ka-Team Jesus dito sa 2 Timoteo. So tayo ay nandito na sa Titus. Dito na tayo sa Titus o kaya kay Tito. So Tito ay isa sa mga manggagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan siya ay si Tito ay pumunta sa Dalmacia. Ito ngayon ang liham ni Pablo para kay Tito. Dito tayo kay Tito o kaya sa English Titus. Dito tayo sa chapter 1 verses 1 to 16. Okay, verses 1 to 16. Ayan. Chapter 1, verses 1. Mula kay Pablo na lingkod ng Diyos at apostol ni Hesukristo, sinugo ako ng Diyos upang patibayin ang pananampalataya ng kanyang mga pinili at ipaunawa sa kanila ang katotohanan tungkol sa uri ng buhay na katanggap-tanggap sa Kanya. Ang pananampalataya at pangunawang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa na makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ay ipinangako na ng Diyos bago pa man niya nilikha o bago pa niya likhain ang mundo, at hindi siya nagsisinungaling. At ngayon na ang panahon na itinakda niya upang maihayag ang kanyang salita tungkol sa buhay na ito. At sa akin ipinagkatiwala ng Diyos na ating tagapagligtas ang pangangaral ng salitang ito. Mahal kong Tito, aking tunay na anak sa iisang pananampalataya, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang mga gawain ni Tito sa Crete. Iniwan kita sa Crete upang tapusin ang mga gawaing hindi ko natapos, gaya ng bilin ko sa iyo na pumili ng mga mamumuno sa iglesia sa bawat bayan. Piliin mo ang may magandang reputasyon. Isa lang ang asawa. Ang mga anak ay mananampalataya at hindi napaparatangang magulo o matigas ang ulo. Sapagkat kailangang maganda ang reputasyon ng isang namumuno bilang tagapangasiwa sa gawain ng Diyos. Dapat ay hindi siya mayabang, hindi mainitin ang ulo, hindi lasinggo, hindi basaguliro at hindi gahaman sa pera. Sa halip ay dapat bukas ang kanyang tahanan sa kapwa, maibigin sa kabutihan, marunong magpasya kung ano ang nararapat, matuwid, banal at marunong magpigil sa sarili. Dapat ay pinaghahawakan niyang mabuti ang mapagkatiwalaang mensahe na itinuro sa kanya, upang maituro rin niya sa iba at maituwid ang mga sumasalungat dito.
sapagkat marami ang hindi naniniwala sa aral na ito, lalo na ang grupong ipinipilit na magpatuli ang mga mananampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang mga sinasabi at mga mandaraya sila. Ito tayo sa 11. Kinakailangang pigilan sila dahil nanggugulo sila sa mga sambahayan sa pangangaral ng mga bagay na hindi naman dapat ituro para lang kumita ng salapi. Isa mismo, dito tayo sa 12, isa mismo sa kanilang mga propeta ang nagsabi, ang mga taga-Krete ay sinungaling, asal hayop at mga batugang matatakaw. Tama ang kanyang sinabi, kaya mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya at huwag nang pansinin ang mga katang-isip ng mga Hudiyo o mga kautosang gawa-gawa lamang ng mga taong tumalikod sa katotohanan. 15. Sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay malinis. Ngunit sa mga marurumi ang isip at hindi sumasampalataya, ay walang anumang malinis. Hallelujah. Ayan, no? Yan, mga ka-Team Jesus. Dito tayo. 15 yan. Ang totoo, narumihan ang kanilang isipan at budhi. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, masuwayin at walang mabuting ginagawa. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Sa araw na ito, turuan mo po ang bawat isa. Ano man po ang siyang nais mong iparating upang ito ay aming maging gabay habang patuloy naming nilalakaran ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus. Ano ba ang nais bigyang pansin? So, dito sa umpisa, ay ipinakilala na naman ni Pablo kung sino siya sa harap ng mga mananampalataya. Siya ay, mula itong liham na ito, ay mula kay Pablo, ang nalingkod. So, ang emphasis dito, mga ka-Team Jesus, si Pablo ay lingkod. Hindi sinabing si Pablo ay ang Santo Papa. Si Pablo ay ang Papa, ang Holy Pope. Walang sinabi dito, Holy Pope. Si Pablo ang lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo. Sinugo ako ng Diyos upang patibayin ang pananampalataya ng kanyang mga pinili at ipaunawa sa kanila ang katotohanan tungkol sa uri ng buhay na nakatanggap-tanggap sa Kanya. So sa simula pa lang, ay nakikita na naman natin, kagaya ng ginawa niya dito kay Timoteo, ang kanyang ang unang liham niya, no? Ay pinapakilala niya ang kanyang sarili bilang lingkod ng Diyos. Hindi siya yung pangulo ni ganito, hindi siya yung Holy Pope, hindi siya yung CEO, hindi siya yung founder ng simbahan, doktor, reverend, whatever. Hindi siya ganun. So makikita natin ang pagpapakumbaba, no, ang kababaang loob ni Pablo sa kahit saan, sa kahit sino. Siya ang lingkod ng Diyos at apostolis ni Panginoong Jesucristo. Pero ngayon sa kasalukuyan, tingnan nga ninyo itong mga leaders, itong mga reverend, CEO, founder, mga ganyan. Akala mo kung sila ang mga nagmamay-ari ng mga churches na ito, ng mga congregation na ito. Hindi sila ang nagmamay-ari. Sila lamang ay mga
mga lingkod. Sila lamang ay stewards, kagaya sa amin na kami ay pinili ng ating Panginoong Jesucristo bilang lingkod niya sa kanyang ministry, sa Team Jesus. Hindi kami ang Pangulo, hindi kami ang nagmamay-ari ng ministry, kundi ang ating Panginoong Jesucristo at kami lamang ay mga lingkod niya. Doon mo makikita, mga ka-Team Jesus, dito ngayon sa kasalukuyan kung sino-sino, anong mga congregation ang tapat kay Panginoong Jesucristo, lalo na yung mga tagapamahala na hindi nila iisipin sa kanilang mga sarili na sila ay mga mataas, na silang nagmamay-ari ng mga congregation, ng mga church. Hindi sila nagmamay-ari noon. They are just servants. Tagapaglingkod. So, unang-una pa lang, mga ka-Team Jesus, makikita na natin yan. Yan ang wisdom ng Holy Spirit sa atin. Malalaman na natin yan. Discernment yan ng Holy Spirit. Malalaman na natin kung itong mga pinagpapasukan nating mga churches o congregation ay totoo bang naglilingkod? Totoo ba silang sumusunod sa salita ng Diyos? Sapagkat hindi nila tinuturing itong mga leaders na ito, hindi nila tinuturing ang kanilang mga sarili bilang pag nagmamay-ari ng mga ministry, kundi sila ang mga lingkod. The servant, dapat the servant of our God Almighty. Yun dapat, mga lingkod. O anong sabi dito anong sabi ni Pablo dito? O Titus, iniwan kita dyan sa Crete dahil hindi pa ako tapos sa aking mga ginagawa. Pumili ka ng mga mamumuno sa iglesia sa bawat bayan. Yan ay nasa verse 5, chapter 1, verse 5. Tito, chapter 1, verse 5. No? Verse 6, piliin mo ang mga may magandang reputasyon. So ngayon sa kasalukuyan, mga ka-Team Jesus, ay ipinagdadasal natin ang ating mga kapatid, kayo dito, kayo dyan, ipinagdadasal natin kung sino ang karapat-dapat na piliin upang maging tagapaglingkod, mamumuno dyan sa bawat bayan, dyan sa bawat lugar na kung saan mayroon tayong tinatawag na chapters. Kung sino ang karapat-dapat na mamuno at kung sino ang kung saang lugar tayo mag-uumpisa, na kung saan mag-uumpisa ang Team Jesus House of Refuge, Comfort and Healing. So hinihintay pa natin, hindi maibubuhos ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga pagpapala sapagkat wala pang tumatayo. So ang sabi dito, ano ang requirement ng mga namumuno? Piliin mo ang may magandang reputasyon. Isa lang ang asawa. So, ibig sabihin ito, mga lalaki ito pamilya. Pamilya itong pipiliin, no, ni Tito. Okay? Abita, Brian, piliin ninyo ang may magandang reputasyon. Isa lang ang asawa. Ang mga anak ay mananampalataya at hindi napaparatangang magulo o matigas ang ulo. Sapagkat kailangang maganda ang reputasyon ng isang namumuno bilang tagapangasiwa sa gawain ng Diyos. Dapat ay hindi siya mayabang. Ayan na naman ang kayabangan. Dahil pag alam nyo mga ka-Team Jesus, tinuturuan tayo ng banal na espiritu sapagkat darating ang panahon kung hindi pa magra-rapture na payayabungin ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang ministry. Kaya nga, mayroon tayong, ito ay mababalikan natin sa YouTube dahil ang Facebook, binubura ng Facebook 1 month lang
bura na ang ating mga Bible study. So, ang gagawin ko ay gagawa ako ng i-upload ko ulit, no, mula sa June, July, kung ano pa. Kaya dito ako sa laptop nag-a-upload ng mga videos natin sa Facebook upang gawan ulit natin ng album, sapagkat dinidelete na ng Facebook yung ating Bible study, yung live, no, may limitation kasi ang Facebook. Ang YouTube ay walang limitation. Till death ang YouTube, at pwede pa yang ipamana ang YouTube sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating ganyan. Ganon ang YouTube, hindi pareho sa Facebook. Ang Facebook ay limitado. Okay? So, mababalikan natin, time will come as the Lord Jesus Christ promised, na kung siya ang itinataas natin sa ating mga gawain, ay siya ang magdadala ng mga taong maglilingkod sa Kanya, ng mga tapat na mga taong sasamba sa Kanya ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng kanilang mga lakas. Na ibig sabihin noon, kahit sa kanilang kahit sa kanilang mga resources, ay gagamitin nila yon para sa kapurihan ng Diyos. Halimbawa, sa amin dito, hindi na namin ninanais na bumili ng mga properties, bumili ng mga kung ano-ano sa buhay, mag-ano na naman ng bagong bahay, whatever is the Lord's will. Ang iniisip namin, ang prioridad namin ay magnegosyo upang sa ganoon ang pera ng Diyos, ang proceed, ang anumang profit, as the Holy Spirit leads, as the Holy Spirit pour out His blessings, ay magagamit para maibahagi sa sanlibutan ang mga pagpapalang yan upang makilala ng mga tao si Panginoong Hesukristo. Wala na kaming iniisip na mag-invest kami ng ganyan, mag-invest. No, ang investments namin, yung mga lupa na yan ay gagamitin natin upang patayuan ng mga gosali na kung saan magagamit para sa kapurihan ng Diyos Ama. Ganon na ang buhay ng mga Kristiyanong ang ninanais ay upang mahalin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng ating lakas. So, hindi na tayo nag-iisip ng para sa sarili natin na ako ay yayamat at ako ay ganyan. No. Kundi kung anuman ang mga pagpapalang ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo, ay ang iniisip natin ay para sa Kanyang kapurihan. Para sa Kanyang kapurihan. No? So, ganun yun, mga ka-Team Jesus. So, kung ikaw, halimbawa, ay may nakita kang orphan, may nakita kang matanda, may nakita kang sobrang hirap, pinakita ng Diyos sa'yo. Hihintayin mo pa ba ang ministry? Gayong ang sabi sa amin ng Holy Spirit, hanggat walang tatayo dito bilang mamumuno sa bawat bayan na isang lalaking may isang asawa at may mga anak, alam na natin na hindi pipili ang ating Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu, hindi pipili ng mamumuno na single. Sapagkat, paano niya mapamahalaan ng maayos ang ministry ng ating Panginoong Hesukristo kung siya mismo ay hindi siya nakaranas ng mamamahala sa sarili niyang pamilya? No? So, anong gagawin mo? Ipinakita ng Diyos sa'yo na nandoon ang burden ng Diyos sa'yo sa taong yan. Do it! Trust in the Lord. Believe in the Lord. Sabihin mo sa Holy Spirit. Itanong mo, Holy Spirit, burden sa akin yung matandang ito. Pinakita mo sa akin palagi, ano ang maitulong ko sa kanya. Maaaring sabihin ng Holy Spirit, tulungan mo siya. Linisin mo ang bahay niya. Pakainin mo siya, bilhan mo siya ng pagkain. Hihintayin mo pa ba na mayroong magbibigay sa kanya? Ikaw
ang gagawa niyan sapagkat sinusubukan ka ng Holy Spirit kung sino ang pipiliin mo. Ang kanya bang, ang pagsunod ba sa kanyang conviction o ang pagiging makasarili mo? So sinusubok tayo ng ating Panginoong Jesucristo, kagaya halimbawa sa amin. Pag sinabi ng Holy Spirit, ipadala mo yan. Yes, Holy Spirit. Wala nang marami pang mga buts. Paano kung ano. Wala. Pag sinabi ng Holy Spirit, ipadala nyo yan ng tahimik. Yes, Holy Spirit. Bakit? Sapagkat iniisip na natin na everything belongs to the Lord and we are just the stewards. Lahat ng bagay ay nanggagaling ay sa Diyos. At tayo lamang ay mga tagapangasiwa. So, ang sabi dito, anong sabi dito? Dapat ay hindi siya mayabang, hindi mainitin ang ulo, hindi lasinggo, hindi basagoliro, at hindi gahaman sa pera. O kasama pa dito ang hindi gahaman sa pera. Sa halip ay dapat bukas ang kanyang tahanan sa kapwa, maibigin sa kabutihan, marunong magpasya kung ano ang nararapat, matuwid, banal at marunong magpigil sa sarili. Dapat ay pinanghahawakan niyang mabuti ang mapagkakatiwalaang mensahe na itinuro sa kanya upang maituro rin niya sa iba at maituwid ang mga sumasalungat dito. Yan ang requirement natin bilang mga tagapamahala, tagapangasiwa ng ministry ng ating Panginoong Hesukristo. So hanggat walang tatayo, walang magbabago, walang magdesisyon na tayuan ang kanilang pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, kahit na mayroon silang conviction, kasi yung conviction, yun ang magdudulot sa atin na kapag conviction ang sinasabi natin, mayroon tayong kabigatan, burden, na tinawag tayo para sa ministry. Tinawag tayo para sa ministry. Sa makatuwid, mayroong requirement to. Sino sa atin ngayon? Sino sa atin, sa mga kapatid natin, sa mga may pamilya, sa mga lalaki natin, ang handa ng tayuan ang kanilang pananampalataya kasama ang kanilang mga anak, kasama ang kanilang mga asawang babae, kasama ang kanilang mga anak, na sabay-sabay silang magbilang pamilya na maglingkod kay Panginoong Jesucristo upang sa ganoon ay maumpisahan ang kanyang ministry. Team Jesus, the house of refuge, comfort, and healing. Paano natin yun mauumpisahan kung walang tatayo dyan na siyang tagapangasiwa ng ministry na kung saan ang reputasyon ay mabuti, hindi lasinggo, o ayan mga lalaki, hindi lasinggo, no? Hindi lasinggo, hindi gahaman sa pera, may pagpipigil sa sarili, paano yan? Kaya, nandito lang tayo, wala tayong movements, walang pagbabago ang nangyayari. Bakit? Wala pa walang tumatayo kasi kung may tatayo, kailangan niyang panindigan yun, kailangan niyang baguhin ang kanyang buhay, ang kanyang desisyon sa buhay niya, matuto siya na magkaroon ng pagpipigil sa sarili, matuto siyang tumanggi sa kanyang mga kaibigan na mga lasinggo. Matuto siya, nandito, matuto siyang, ang sabi? Dapat ay pinanghahawakan niya, yan ay nasa 9. Dapat ay pinanghahawakan niya ang niyang mabuti
ang mapagkakatiwalaang mensahe na itinuro sa kanya. So ano ba ang mensaheng, ang mapagkatiwalaang mensahe? Ito ang Biblia. Dapat ay mapanghawakan niyang mabuti itong salita ng Diyos, nang sa ganoon ay maibahagi niya sa kapwa. So hindi nangyayari, yung pribilehiyo ba na makapag-umpisa, mayroon ng probisyon ng Panginoon, subalit nakabinbin ang probisyon sapagkat walang tumatayo. Na sabihin natin, ay, ang hirap kaya niyan, ayoko nga, hirap. Ang iniisip kasi natin ay ang hirap, sa halip na ang iisipin natin, mahirap man ito, subalit hindi ako nag-iisa, kagaya kay Joshua baba, na bata pa siya, noong ihinabilin ni Moses sa kanya ang mga Israelita. So, anong gagawin ko dito? Bata pa ako, wala pa akong alam. Pero ang sabi ng Panginoon, do not be dismayed nor discouraged, for I am with you wherever you go. Yan ay nasa Joshua 1 verse 9. So, kailangan nating tayuan ang ating pananampalataya. Sa halip na, ang isipin natin ay, kaya ko to sapagkat nandito si Panginoong Jesucristo sa aking buhay. Ang iniisip ay, ayoko nga, natatakot ako, hindi ko kaya yan. No? Anong sabi dito? Sa mga malinis, yan ay nasa 15. Sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay malinis. Ngunit sa mga marurumi ang isip ay hindi sumasampalataya, ay walang anumang malinis. Ang totoo, narumihan ang kanilang isipan at budhi. Para sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay malinis. Pero para sa mga marurumi ang isip at hindi nananampalataya, walang malinis sa kanilang iniisip, mga ka-Team Jesus. So, pinapaalala na naman sa atin ng banal na espiritu, sino ang karapat-dapat na maging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Sino kaya? Sinong pamilya ang gagamitin niya nang sa ganoon ay maumpisahan na kung saan ang kanilang bahay ay bukas upang tumulong sa mga nangangailangan. Kaya nga, house of refuge, house of comfort, house of healing. Ang bahay ng, ano yung refuge? Ano yung comfort? Ano yung healing? So, paano natin mauumpisahan yan kung walang pamilya na tatayo upang tanggapin ang hamon na pagsilbihan ang ating Panginoong Hesukristo kung saan naroon sila? O dapat ay matapat at saka hindi gahaman sa pera. Nang iniisip ay pera lang, pera. Yung bahay na yan kasi, mga ka-Team Jesus, yung pamilya na yan kasi, mga ka-Team Jesus, doon natin ibuhos ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Nandoon yung, meron tayong mga groceries doon, meron tayong mga bigas, na kung saan, sino man ang pwedeng ang sino man ang nangangailangan, sino man yung pwede nating mabahaginan, ang mga widows, ang mga orphans, no? Ay mabahaginan natin sila ng mga ilang kilong bigas, mabahaginan natin sila ng mga groceries. Ganon yun eh. Yan ang house of comfort. Yan ang house of healing. Refuge. Yung mga walang damit ay
mabigyan natin ng mga damit. Ganun yung house of refuge. Kung gusto nila ng prayer, ay nandiyan yung pamilya na yan, ready to pray. No? So, kailangan, hindi natin alam ang plano ng banal na Espiritu eh. So, mayroon tayong 5 chapters. Diyan sa Butuan, sa Hasaan, Bukidnon, sa Bohol, sa Visayas sa Leyte, sa Luzon. Para kami ngayon ay mga Titos. Mga Titos, kailangan pumili kung sino ang nararapat na maging mga lingkod, tagapangasiwa, servants of the Lord, mga manggagawa sa lugar ninyo. O pag sa ganoon, doon ibubuhos, yun ang magiging house of refuge, ang bahay na bukas sa mga nangangailangan. Hindi natin yan nagagawa, mga ka-Team Jesus. Hindi natin magagawa ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo kung walang tatayo. Dahil kami rito, ang mahalaga na, wala na kaming ibang iniisip, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga buhay namin, habang kami ay may mga hininga pa. Subalit, kailangan namin ng katuwang. Kailangan namin ng mga tapat na mga mananampalataya kay Panginoong Jesucristo na tanggapin ang kanilang mga katawagan. Tayuan ang kanilang mga katawagan. Hindi namin yan magagawa kung kami lang, dahil nandito kami. Ginagamit kami rito, nagtatrabaho kami, nag-aano sa negosyo para mayroong maisusuporta ang ministry sa mga pangangailangan nito. So kung walang tatayo, hindi natin magawa ang gustong gawin ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, pinapaalala na naman na sa atin yun. Pipili tayo ng mga mamumuno sa bawat bayan. O sino yung mga mamumuno na yan? Na kung saan ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan ay malinis. At wala silang ibang iniisip, kundi pure ang kanilang mga hearts, pure mind. Na ito, Panginoong Sus, ay gagawin ko sapagkat mahal kita, o na mo akong minahal. Eh kung walang gagawa niyan, walang tatanggap niyan, nakabitin lamang ang ministry. Nakabitin lamang. Wala kami dyan eh. Hindi namin yan magawa personally. Kailangan namin, kagaya kay Pablo, wala si Pablo dyan. Doon sa Crete. Kaya nga kailangan mamili, piliin, no? Mamili ng mga mananampalataya, ng lalaki na may pamilya, na karapat-dapat. So sa palagay ninyo, as the Holy Spirit leads, kayo dyan na bawat chapter, sino sa palagay ninyo ang pipiliin ng Diyos, ang karapat-dapat na gamitin ng Diyos upang mga siwa dyan sa ministry? Hindi tayo makapag-reach out sa ating kapwa as body of Christ dahil wala pang ang tumatayo. Kaya kung mayroon man kayong mga burden, doon ay may ipinakilala ang Diyos sa inyo ng mga matatanda, ng mga widow, mga orphan. Tulungan ninyo yan na kayo lang. Kasi pagsubok ng Diyos sa inyo yan.
Kung kaya ninyong tumulong na walang nakakaalam, kung kaya ninyong tumulong na walang tumulong sa inyo, kayo mismo, by your heart. Pagsubok ng Diyos yan sa inyo. Kung kaya ba ninyo siyang pagsilbihan? Hindi ba yung, hindi ninyo ituring na, ay gusto ko talagang tumulong yan, kaya lang wala akong maitulong eh. No. Huwag mong isipin, huwag nating isipin na wala tayong maitulong sa isang kapatid na yan o kaya sa isang taong yan na ipinakita ng Diyos sa atin. May maitutulong tayo. Alamin natin, kausapin natin ang banal na Espiritu, Holy Spirit. Nagbigay ka sa akin ng kabigatan sa taong ito. Ano ang maitulong ko sa kanya? Here am I. Here I am. Send me. Ganon dapat ang una nating gawin. Voluntarily. We will do it without the knowledge of other people. We do it voluntarily para sa iyo, Panginoong Kristo. Dahil ang akala natin, halimbawa ako, sino ngayon yung mga gustong tumulong sa mga orphans, sa mga matatanda, ganyan. Pero ang revelation ng Holy Spirit, hindi ganun, hindi pala ganun. Kailangan na mayroong sistema. Kailangan na mayroong order. Order. Because our God is a God of order. Kailangan mayroon mo ng opisyal na tatayo sa ministry na siyang mangangasiwa sa lugar na yan, nang sa ganoon ay maging matiwasay ang gawain ng ating Panginoong Kristo sa lugar na yan, mga katinjisas. Matiwasay in order. Because our God is a God of order. See? July na, mga katinjisas. Hanggang ngayon, wala mang nagsasabi sa inyo kung ano nang update ng inyong fellowship. May fellowship bang mangyayari sa inyo? Mayroong sabi na August daw sila. Pero hanggang ngayon, hindi man kayo naggumagalaw kung may ano bang budget ninyo diyan, saan kayo pupunta. Parang hindi naman kayo gumagalaw diyan. So wala tayong gagawing fellowship. Kasi wala mang nag-a-update kung anong gagawin nila. So okay, walang fellowship. Nasa sa atin kasi yan. Nasa sa inyo yan eh. Nasa sa inyo yan. Kami rito ay sumusunod lamang sa kalooban ng banal na Espiritu. Pero ang banal na Espiritu, nagbibigay yan ng conviction sa inyo. Kayo mismo ang magdidesisyon, hindi kami. Kayo ang magdidesisyon at hindi kami. No? So kung walang kumikilos, walang gumagawa, walang nag-a-update, okay, Holy Spirit. Hindi mangyayari yan dahil wala namang nag-a-update. Ganun lang kasimple yun. Dahil kapag kalooban niya ng banal na Espiritu, kapag kayo ay naging sensitive, dahil nga mga pinili tayo eh. Kaya nga tinuturuan tayo, sinasanay tayo. Day by day, tayo ay nag-aaral. Kaya nga, School of Faith. Sinasanay tayo, mga katinjisas. Upang, hindi lang tayo makontinto na nakaupo, nakikinig, yes Lord, amen, amen. Kundi, sinasanay tayo na tayuan ang ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Hallelujah. No? Tayuan upang sa ganoon ay mamunga tayo. Kailangan nating mamunga. Kasi kung hindi tayo mamumunga, mga katinjisas, puputulin tayo, isusumpa tayo kagaya ng fig tree.
Gusto nyo bang putulin na ang mga buhay ninyo? Gusto nyo bang isumpa na kayo at mamatay tayo na wala man lang tayong nadalang kaluluwa sa kaharian ng Diyos? Gusto nyo ba yun? Oh, tapos na ang 6 na buwan ng May 2025. Kaya nga magkaroon tayo ng evaluation, mid-year evaluation as the Holy Spirit leads. Itong mga Team Jesus members na ito, kumusta ang kanila mga buhay Kristiyano? Ano na ang update ng kanilang mga buhay? Mayroon ba silang mga nabahagi na ng mga kabutihan, no? Yung magandang balita, ano na ang update nila? Nasa sayo yan. Kasi everything is open. We are so blessed, mga ka-Team Jesus, na tayo ay nandito sa isang bansang malaya tayong makapagbabahagi ng ating pananampalataya. We are so blessed na tayo ay nasa Pilipinas upang maging malaya tayo na maibahagi ang magandang balita. We are so blessed. No? We are so blessed. Nasa sa atin yan. Kung tanggapin natin, sundin natin ang conviction ng Holy Spirit sa mga buhay natin. Oh, hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Gawin mo kami ang aming mga isipan, ang aming mga puso ay malinis sa harap ng Diyos Ama, upang wala kaming ibang iisipin kundi ang mabuti, ang malinis din ang aming mga iisipin, malinis din ang aming mga nararamdaman. Hindi kami mag-iisip ng mga masasama sapagkat malinis ang mga isipan namin. Hindi namin pag-iisipan ng masasama ang aming kapwa sapagkat malinis ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Holy Spirit, ikaw po ang nakakaalam kung sino ang karapat-dapat sa iyong mga pinili, sa iyong mga anak, natayuan ang iyang kanilang pananampalataya sa iyo. Kung sino ang karapat-dapat ng mga napamilya sa lugar na ito, sa lugar na doon sa Butuan, doon sa Hasaan, Bukidnon, doon sa Bohol, doon sa Leyte, sa Luzon, Lord. Ikaw po ang nakakaalam ng mga pamilyang ito, ng mga puso ng iyong mga anak. Tinataas namin, Panginoon Diyos, ang bawat isa. Ano man po ang iyong katawagan sa bawat isa, Panginoon Diyos, patatagin mo po kami. Natayuan namin ang aming pananampalataya sa iyo. Nasundin ang conviction ng Holy Spirit, Lord. Gabayan mo po si Tito Brian at si Tita Witz, banal na Espiritu, upang malaman namin kung sino ang karapat-dapat na piliin mo bilang iyong tagapangasiwa sa mga bayan na yan, para sa ganun po ay maibuhos mo ang iyong mga pagpapala sa lugar na yan, kung saan itong pamilyang ito, tatayuan nila ang kanilang pananampalataya sa iyo, pagsilbihan kanila ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng kanilang buong lakas. Na wala silang ibang iisipin, kundi ikaw ang mapurihan ka, Panginoong Jesucristo. Ang makilala ka, Panginoong Jesucristo, at mapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng lahat, Panginoong Diyos. Pinagdadasal namin na ikaw ang magpupuno sa mga pangangailangan ng iyong mga kaanakan.
sa bawat pamilyang nandito, Panginoon Diyos, mga lalaking asawa, mga babaeng asawa, Panginoon. Lord, kay Ikaw po ang magbibigay sa kanila ng lakas na makapagpapatuloy, magbibigay sa kanila ng espiritu ng kapangyarihan ng pagmamahal, ng pagpipigil sa sarili upang magampanan nila ang kanilang mga katawagan, ang kanilang mga takbuhin na puno ng pagmamahal sa iyo, na puno ng pagmamahal sa mga puso nila, sa kanilang mga kaluluwa, maging ang kanilang mga lakas ay gagamitin nila para sa iyong kapurihan, Diyos Ama. Ano man po ang kahilingan ng bawat isa, ano man po ang mga sino man po ang may mga sakit, Panginoong Jesucristo, kinikilala namin na you are our great healer. Heal us. Heal them, Father God, right now. In the name of Jesus. Under the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sa katagumpayan ng iyong Bible study, maraming salamat po sa iyong kabutihan. To you be all the honor, Father God, in the name of Jesus and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Hanggang sa muli, Jesus loves us. So, announcement para sa mga nagjo-join sa ating ang tawag nun, yung daily short testimonies, ay i-prepare na ninyo, ipadala na ninyo ang inyong mga videos. Kasi papanoorin ko muna yan, mga ka-Team Jesus. So, kailangan na maipadala na ninyo yan. So, ikaw ay nasa July 3, so dapat ay tapos na yung iyong video, ipadala mo na sa akin. Nasaan na ang inyong mga Bible studies? Nasaan na ang Bible study ninyo? Unang Bible study, ang nag-live doon ay si Tricia. Tricia, bigyan nyo ako ng kopya ng inyong live. Paano ba mabigay ang kopya na yan? Sabi ko, i-trim down na lang ninyo. Nasaan na ang si Tricia? Ang ikalawang nag-Bible study ay, sino ba yung ikalawa? Sila ni Sis Jeanette. Si Sis Lisa, ang mayroong kopya ng kanilang Bible study. Si sunod ay sino ba yun? Sis Jeanette, tapos si Sis Doreen, tapos ang pang-apat ay si Sis Leah, at God willing ay sila Sis Evelyn naman ang ikalimang Bible study natin. Kabigyan nyo ako ng copy. At saka nasaan na yung mga videos ninyo, yung mga sumali sa ating challenge sa Word of God at saka sa gardening? Tiningnan ko yung iba. Anong ginawa ninyo, mga ka-Team Jesus? Ang instruction, 1 minute sa salita ng Diyos na nandoon sana kayo ba? Kasama yung mga mukha ninyo. Hindi pwedeng wala kayo doon kasi kasama kayo doon eh. Nandoon na ang Word of God na may napanood ako. 2 seconds lang, 15 seconds lang, Word of God, nandoon na ang kanyang garden. Asan ka na doon? Wala ka naman doon sa mukha mo. Wala ka namang mukha doon. Doon sa yung garden, wala ka namang mukha. So, gawin mo na lang, mag-video ka na lang, nakasama yung husband mo or what, doon sa challenge na yon para ma-save ko na yon at magawan ko ng album, ma-upload ko ba? Kasama dapat mga mukha nyo. Kayo yun eh, ang challenger. May challenger ba na hindi makikita ang mukha? Ha? May challenger ba? Iwan ko, di ko alam kung paano. Bigyan nyo ako ng part ng inyong Bible study ba? Part ng Bible study siguro, i-cut siguro yan, no? Para 3 minutes, ganyan. Para copy-copy na i-upload. Di ko alam kung paano ba yun. Ano ba ang minimum na pwede nating ma-send sa messenger yung video na yan para ma-upload ko pa? So, yung mga challengers dyan,
Mga challengers na walo yun. Ilan yun? Walo ba yun? Gawa na lang kayo ng inyong video kasi yung binadala ninyo ay hindi man yun malinaw, malabo man yun. Putol-putol pa. Gawa na lang kayo ng video ninyo na mandyan mga mukha ninyo, asawa nyo. Halimbawa, kung kayo ay mag-asawa, tapos nandoon yung mga word of God na inanuhan ninyo, 1 minute yun. Tsaka yung mga garden din ninyo, 1 minute, 2 minutes lahat. Pwede yun 2 to 3 minutes. Kasi, ang pinadala nyo, tinignan ko, hindi malabo man yun ang iba. Wala rin kayo doon mukha ninyo. Ano, makilala kayo mga challenger kayo No? So, yun mga ka-Team Jesus. Bigyan nyo ako ng copy para ma-upload ko yan doon sa YouTube at saka sa Facebook. Okay? Hanggang sa muli, Jesus loves us. O Sharon, i-check mo na Sharon kung magkano yung t-shirt Sharon, ang printing, para mabigyan kayo ng, mabudgetan kayo, magsuot kayo ng Team Jesus t-shirt pag kayo ay nagbahagi pag kayo ay magbahagi ng mga ka-Team Jesus, ng testimony ninyo ba, yung ginagawa na natin sa July, pag nagbahagi kayo ng inyong testimony, yung Word of God, ay magsuot kayo ng Team Jesus. Team Jesus. Kung wala pa kayong t-shirt, mga ka-Team Jesus, kung mayroon kayong purple na damit, or t-shirt, purple, walang print, magsulat lang kayo sa papel. Lagay nyo dito sa harap ninyo, Team Jesus, ganyan. Para at least, alam natin, so hindi tayo magsuot ng kung ano-ano. Simple lang suotin natin, t-shirt lang, at maglagay lang tayo ng Team Jesus. Kung may purple t-shirt kayo, gamitin nyo yan. Lagyan nyo, sulatan nyo, lagyan ng papel, Team Jesus. Yan. Para sa ganoon ay uniform tayo, na lahat ay may nakalagay na Team Jesus, lahat ay naka-shirt, t-shirt lang, t-shirt. Okay? Hanggang sa muli, Jesus loves us. Habang hinihintay natin yung, alamin nyo dyan, kung saan kayo pwedeng bumili ng t-shirt, magkano yon at paano ang printing, magkano. So, isa lang ang pattern natin na gawing Team Jesus Sharon, at ipadala natin yan. Ito ang pattern natin para sa ganoon ay masunod, no? May pareho tayo. So, kung may mga purple t-shirt kayo dyan, na walang print, o may print, tabunan lang nyo yung print, sulatan nyo dyan ng Team Jesus. For the meantime, kasi nga, tinitingnan pa natin magkano yung purple t-shirt, magkano yung printing. Okay? Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.